today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, pa-share naman ang thoughts mo. Kailan ba pwedeng makonsider na problem na ang panunood ng porn? Parang apektado na kasi ang relasyon namin. Okay, for me, ang pornography is consider na resource to enhance sexual pleasure para sa isang healthy relationship. Pero, kung nagiging madalas ito, habitual na ito, masyado ka nang nagre-rely dito, hindi na kayo makagawa ng sexual activities nang hindi kayo nanonood ng porn, hindi nakakatapos yung isa sa inyo, lalo na yung nag-i-initiate na manood, kung hindi siya manonood ng porn, doon pa lang pwedeng makasama ito sa relasyon. Kung paminsan-minsan, wala namang problema. Pero kung papadalas na, doon na lang palagi siya nagbabase para maging successful yung inyong pagtatalik. Yun na po ang problema. Dahil pwedeng nag-indicate ito ng disconnection or dissatisfaction sa relasyon ninyo. Paano at bakit? Kasi kapag palagi kang nanunood nito, pwedeng mag-create ito ng unrealistic expectations doon sa partner mo. Then, hindi naman na i-deliver ng partner mo sa'yo. Kasi nga, kadalasan, yung mga scene na nakikita natin, unrealistic naman talaga. Possible din na nagkikreate na ng addiction doon sa isa. Malaking posibilidad po ito na makasira talaga ng relasyon nyo. Nagbabago na kasi yung standard mo doon sa real at saka doon sa hindi real. Sa mga surveys and research nga na naganap, mas marami yung mga kalalakihan na nai-engage sa panonood ng porn, around 70%. Sa mga kababaihan naman is 32%. Yan ay according sa mga study. So meaning to say, mas apektado pa rin talaga ang mga babae, lalo na kapag yung mister nila nai-engage na masyado sa panonood ng porn. Pangalawa dyan, pwedeng masira yung trust ng partner mo sa'yo kapag madalas ka nang nanonood ng porn. Bakit? Kasi pakiramdam nung isa, nag-cheat na yung partner niya sa kanya. Especially kung patago niya na itong ginagawa. Isang masakit na katotohanan yan kapag nalaman mo na yung partner mo may addiction na sa panonood ng porn while ikaw nandyan lang naman palagi sa tabi niya. Alam naman natin na yung trust, yan yung pinaka-core ng kahit na anong relasyon. Napakahirap mag-build ng trust pero napakadaling i-destroy to the point na kapag pinagbabawalan ka niya, nagtatago ka na para wag ka lang niya mahuli. Another thing, ang porn po ay pwedeng mag-lead yan sa isolation doon sa partner mo. Isolation means hiwalay. Alam nyo ba yung may mga COVID, diba hinihiwalay sila kasi kailangan wag silang makahawa. So, kailangan i-isolate sila. So, parang ganito yung nangyayari. Kapag ka addiction na sa porn, ang isa sa mag-partner, kasi nagiging iba na yung pananaw ninyo when it comes to sex. Nababawasan na kasi yung interest ng taong mahilig sa porn doon sa partner niya. Mahirap tanggapin to or aminin to na isa sa inyong mag-partner may problemang ganito. Kasi nandoon na yung guilt, yung shame na biktima ka na nito. Sabi nga nila, ang adultery ay hindi lang yan sex outside of your marriage. Meaning to say, ibang tao. But, kinukonsider din po ang adultery yung pag-imagine with someone other than your spouse. So, hindi mo pwedeng ikatwiran na wala kang ginagawang masama dahil ikaw ay busy lang naman dun sa panonood ng porn. But still, hindi pa rin po maganda yan para sa pagsasama ninyo. Hindi maganda na nag-imagine ka ng ibang tao. Yung katalik mo, asawa mo. Pero ang ini-imagine mo is ibang tao. Kung medyo struggle na kayo sa ganitong setup, pwedeng kumausap kayo doon sa mga trusted friend ninyo or magpa-counsel na kayo doon sa mga expert natin para mas mabigyan kayo ng tamang solusyon dito sa problema nyo. Kasi pag hindi nyo ito naagapan, pwede talagang masira yung relasyon at mauwi sa hiwalayan. So habang maaga pa, ayusin nyo na yan para masave nyo yung relasyon nyo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips. At kung nagustuhan nyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!